Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa Panginoong Hesus po ang lahat po ng pasasalamat sa patuloy po niyang pagsama at pag-iingat po sa atin. Dalangin ko po na ang bawat isa po at maging yung mga wala po dito ay nasa mabuti pong kalagayan. Dahil alam ko rin po na hindi po tayo iiwan at papabayaan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon pong umaga, patuloy po ang ating pag-awit. Dahil anuman pong panahon, anuman pong ating kalagayan ay karapat dapat pong tumanggap ng pasasalamat, ng pagsamba at papuri ang ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan at kanyang kadakilaan sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo pong paanan, aming Ama. Ibinibigay po ang aming buong buhay, ang aming buong pag-ibig at pagsamba. Kayo lamang po aming Ama ang nararapat, Lord, sa lahat po ng aming pagsamba, sa lahat po ng aming pag-ibig, Lord, ang aming buong buhay. Father God, sa umaga pong ito, Lord, naisin po namin, Lord, na maitaas ang banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong buktong na anak. Father God, tulungan niyo po kami aming Ama na umawit, Lord, na nanampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo po kami aming Ama, hindi po namin kayang umawit, sumamba, Lord. But we trust, Lord God, in you. And the God, the Holy Spirit, Lord, will teach us, Lord, to worship you, to pray, aming Ama, sa inyo pong harapan, Father God. Aming Ama, maging kaaya-aya ang aming mga buhay sa inyo pong banal na harapan. Pahintulutan niyo aming Ama na masambit po namin ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. We worship you, our Lord Jesus Christ. We adore you, Lord. Kayo lamang po ang aming naisin sa umaga pong ito. And we know, Lord, that you are here with us, Lord. You hear us, Lord. You hear our hearts and our prayers, Lord Jesus. We love you, Lord. Patuloy ka po namin aawitan at patuloy na sasambahin. Napakabuti niyo, Lord, sa aming mga buhay. Patuloy kaming mamamangha sa kung sino ka aming Panginoong Hesus. O Diyos, bakit mo pagmasdan ko ang langit na buhaw na likha mo? Labis akong namamangha sa pangunawang tunay na ako'y inibig mo. Ang batis may awit na pagsamba, pati na ang parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadarama, ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti
napakabuti mo sa akin, O Jesus. Ito ang awit namin sa inyo, aming Panginoon. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, O Diyos, ako'y pinili mo. Salamat aming Panginoong Jesus. Bigyan mo natin ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay pumalakpak at umawit sa kagalakan sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay pumalakpak. Aming nag-iisang Panginoong Jesus. Halina at umawit ng awit ng papuri sa Panginoon tapat kailan pa man. Ihatid ng tinig ang awit ng luwalhati. Siya ang dakilang Diyos, anuman ang kalagayan. Sa gitna ng kabiguan o ng kahirapan o ng dalamhati man, kahit anong mangyari, siya'y mananatili ngayon magpawalang hanggan. Siya lamang ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Kabutihan at pag-ibig niya'y laganap habang panahon. Hindi mapipigilan kanyang kapangyarihan. Kahit anong pagkakataon, siya lang ang naghaharing Panginoon. Tuloy na umawi sa Diyos natin, pagkat kalinga na'y naging maaasahan. At ang kanyang pag-ibig at ipagmamahal para sa akin laging nakalaan. Sa gitna ng kabiguan o ng kahirapan o ng dalamhatian, kahit anong mangyari, siya'y mananatili ngayon magpawalang hanggan. Siya lamang ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. Kabutihan at pag-ibig mo'y nagganap habang panahon. Hindi mapipigilan iyong kapangyarihan. Kahit anong pagkakataon,
Maghari ka aming Panginoong Jesus. Sa gitna ng kabiguan o ng kahirapan o ng dalamhati man, kahit anong mangyari, siya'y mananatili ngayon magpawalang hanggan. Ikaw lamang ang Panginoon, mula noon hanggang ngayon. Kabutihan at pag-ibig mo'y naganap habang panahon. Hindi mapipigilan iyong kapangyarihan. Kahit anong pagkakataon, ikaw lang ang naghahari, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, kabutihan at pag-ibig mo'y naganap habang panahon. Hindi mapipigilan iyong kapangyarihan. Kahit anong pagkakataon, ikaw lang ang naghahari, Maghari ka aming Panginoong Jesus. Itinataas namin ang iyong dakila at banal na pangalan. Aming Ama, patuloy po kaming namamangha sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Sa pagbibigay ng iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesus, aming kaligtasan. Ngayon, aming Ama, malaya po kaming nakakalapit, nakakasamba sa inyo pong banal na presensya sa aming Panginoong Jesus. Aming banal na Espiritu, patuloy mo kaming turuang umawit para sa aming Panginoong Jesus. Dakila ka, O Diyos, sa bawat salinlahi. Noon pa man tanging ikaw ang nariyan lagi. Sa bawat sandali, patnubay mo ang nagwagi. Sa iyong mga mata, kami puputani. Pumalit bumagyo, ika'y daungan na ligtas. Sa malitong landas, ikaw pa rin ang tunay na daan. Nagkapalit-palit, mga haring nakaluklok. Ikaw ang Diyos na di magbabago. Purihin ang Amang manlilikha at si Jesus naming kaligtasan. Espiritong banal aming ginhawa at gabay, lahat ng aming nagawa dahil sa iyo. Ika'y tapat, O Diyos, sa pagsubok at hamon. Bumagyo man payapa rin sa iyong isang utos. Kahit sumapit ang dilim at takot sa gabi, sinag ng buwan ang ilaw sa aming tabi. Dalangin namin, Diyos, sa
sa'yo aming inaabot. Sa'yo, O Diyos, pananalig, handog naming lubos. Bigyan mo po kami kapayapaan mong ganap, buong pagtitiwala magpakailanman. Purihin na namang manlilikha, at si Jesus na aming kaligtasan. Espiritong banal aming ginhawa at gabay, lahat ng aming nagawan dahil sa'yo kalooban. Purihin na namang manlilikha, at si Jesus na aming kaligtasan. Espiritong banal aming ginhawa at gabay, lahat ng aming nagawan dahil sa'yo kalooban. Purihin na namang manlilikha, at si Jesus na aming kaligtasan. Espiritong banal aming ginhawa at gabay, lahat ng aming nagawan, lahat ng aming nagawan dahil sa'yo Ikaw lamang ang aming sinasamba, aming Panginoong Jesus. Iniibig ka namin, aming Ama. Patuloy namin ibinibigay sa inyo ang aming puso, Lord. Ang dalangin namin, Lord, ay magalak ka, Lord, sa aming mga buhay, sa pagbigay namin sa inyo ng aming mga pag-ibig. Salamat, Panginoong Jesus. Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo, upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito'y linisin mo, upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko, pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa'yo, Panginoong Yesus. Tuhod ko ay luluhod, ika'y dakila sa lahat, ikaw ay Diyos. O
sa pananalangin ko. Turuan mo ako manalig sa iyo. Puso kong ito'y linisin mo upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa'yo, Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, ika'y dakila sa lahat, ikaw ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa'yo, Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, ika'y dakila sa lahat, ikaw ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging anyo ng pagsamba sa'yo, Panginoong Jesus. Tuhod ko ay luluhod, ika'y dakila sa lahat, ikaw ay Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Ang bugtong mong anak namatay dahil sa sala ko. Pasasalamat ko'y maging
sabitan namin ng iyong presensya. Ninanais namin marinig ang iyong tinig namin, Panginoon. How we love you, Lord Jesus. How we long for you. Salamat po aming Ama sa inyong banal na presensya. Sa patuloy na pag-abot niyo po sa bawat isang narito aming Ama upang maranasan ng kagalakan sa inyong presensya. Napakasarap umawit, Panginoong Hesus, sa inyo. Ito ang aming kagalakan, ang mabigyan ka ng karangalan, ng pagsamba. Aming Panginoong Hesus, aming buong buhay, aming katotohanan, aming kaligtasan. Sa inyo po ang aming buong pasasalamat. Aming Ama, patuloy niyo lamang pong turuan ang aming mga puso sa tunay na pagsamba sa inyo. Nanais po namin na magalak ka, Lord, sa aming buong buhay, sa nilalaman ng aming puso at isipan namin, Diyos. Aming Ama, patuloy na magtitiwala sa inyo ang aming mga puso. Dahil saksi kami noon, ngayon at pagpakailanman aming Ama, alam po namin na kayo'y mananatiling tapat. Mananatili ang iyong pag-ibig, Lord, na kailanman ay hindi magbabago. Salamat po aming Ama sa kalinga niyo po sa bawat isa sa amin, aming Diyos. Patuloy ka lamang po namin, Lord, na sasambahin, Lord, at dadakilain aming Panginoon. Aming Ama, salamat po sa presensya niyo sa oras po na ito, aming Ama. Muli pong napuno ang aming mga puso, Lord, sa kagalakan at kapayapaan, Lord, sa inyong presensya. Aming Ama, patuloy ka lamang po, Lord, na mangusap sa aming mga puso, Lord. Ninanais ka po ng bawat isang narilito, aming Ama. Salamat po, Lord, sa kapahayagan sa aming Panginoong Hesus. Patuloy po kaming aawit, patuloy na dadakilain ng iyong banal na pangalan. Aming Ama, patuloy ka lamang pong maitaas sa aming kalagitnaan at patuloy na maghari, aming Panginoong Hesus. Sa inyo na po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba at karangalan, tayong sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po aming Ama. All glory and honor belongs to you, Lord Jesus. To God be all the glory po. You may now all be seated as we listen to His word. Sa inyo lahat. Panalangin po natin yung mga kapatid na naapektuhan po ng baha ngayon dito po sa Kalumpit. Sana po ay patuloy silang samahan ng Panginoon. Ang iba naman po, manonood na lang po rito sa online sa atin na sa YouTube. Kung meron po kayong Biblia, ay samahan niyo po ako sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1. Babasahin ko sa Tagalog para mas maintindihan po natin. 1 Peter chapter 2, starting verse 1 and following. Okay. Sabi po rito, kaya nga, ito po, by the way, yung chapter 2 po, kasi yung chapter 1, ang pinakita po roon, ay tayo po ay na-born again sa pamamagitan po ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang kinakausap dito ay mga mananampalataya na. Matapos kang iligtas ng Panginoon, ito ngayon ang ating gagawin. Kaya nga, yung word na kaya nga sa English ay therefore. Ibig sabihin, ang kasunod po nun, Christian ka na eh. Kaya nga. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo manabig sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang sa makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Kaganapan po. Sapagkat sinabi ng kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa Panginoon.
ang batong buhay na tinakwil ng mga taong ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay. So tayo po talagang batong buhay po ang Panginoon, pero tayo po na hinirang ay tinagurian ding mga batong buhay, a living stone. Maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga saserdote o mga pari na itinalaga para sa Diyos. Mag-ali kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Kristo Jesus. Gusto ko pong i-emphasize ang word na alang-alang, kasi kaya nga Tagalog ang binasa ko para mas malalim po. Alang-alang kay Kristo Jesus, sapagkat sinasabi ng kasulatan, verse 6, tignan ninyo, inilalagay ko sa Sion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya, ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang nasa kasulatan, ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon, batong katitisuran ng mga tao, batong ikadadapa nila. So dalawa man po ito. Dahil po sa batong ito ng ating Panginoong Hesus, ang sino mang sasampalataya, sabi rito, ay hindi mapapahiya. Subalit ang sino mang hindi sasampalataya ay matitisod, batong katitisuran. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganon ang nakatanda para sa kanila. Verse 9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari o saserdote, isang bansang nakalaan para sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos. Bakit? Ito yung dahilan. Upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula pa sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Verse 10, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitang kayo ng habag, ngunit ngayon ay tinanggap na ninyo ang kanyang habag. Tayo po'y humingi ng patnubay sa Diyos. Yumuko tayo. Salamat po aming Ama. Bagamat ko kaunti po ang nakapunta sa araw na ito dahil po sa bagyo at baha, subalit ang pinakamahalaga po, O Diyos, ay ang inyong presensya na siyang sumasama po sa amin. Tulungan niyo kami, aming Ama, na maitago ang inyong banal na salita sa aming puso at aming itong ikabuhay. Kayo ang aming buhay, Panginoon. Patnubayan niyo po kami at tulungan niyo po ang inyong lingkod na maihayag ito ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. What does it mean to be a living stone? Dito po, tinagurian ng Panginoong Hesus ang siyang batong buhay. Pero sinabi kanina na tayo rin po ay mga batong buhay na pinili ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nitong batong buhay, interpretation po nito, tayo po ay mga altar. Kasi sa lumang tipan, ang lahat po ng altar na ginagawa ni na Abraham, ni na Moses, ay isang uri po ng bato. At doon sa ibabaw ng batong yun, doon nila iaalay ang kanilang handog sa Diyos na yung, for example, yung mga kanilang tupa, yung kanilang mga kambing, inialay po nila sa Panginoon. Pero sa bagong tipan, ang altar po ay isang simbolo. It is a memorial built to symbolize a place where God met a person to offer a sacrifice. Ang altar po ay isang lalagyan po ng paghahandog kung saan ang Diyos at ang tao ay nagtatagpo. At syempre, tayo ang tinaguriang bato. Ang tinutukoy dito ay ang ating puso kung saan ang Diyos at tayo ay nagtutugma, nagmi-meeting tayo sa Panginoon sa ating mga puso. Kaya kapag nananalangin tayo, kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating puso dahil ang ating puso ay mga altar kung saan tayo po ay kinatatagpo ng Panginoon at inihandog natin ang ating sarili sa Kanya bilang handog na buhay. Tatlo lang po ito, mabilisan. An altar of sacrifice, an altar of remembrance, and an altar of faith. Alam naman natin, an altar of sacrifice, ang pinakamagandang halimbawa po ay yung kay Abraham, nang ialay niya si Isaac sa Panginoon,
sa Genesis chapter 22. An altar of sacrifice. Kahit mahal na mahal ni Abraham si Isaac, subalit nung hiningi ng Diyos si Isaac kay Abraham, hindi ho nagdalawang isip si Abraham, agad niyang inaalay ang kanyang pinakamamahal na anak. At yun po ay simbolo ng ginawa ng Diyos sa atin sa krus ng Kalbaryo na ang kanyang pinakamamahal na anak ay inialay din po sa atin sa altar. Subalit ang altar ng ginamit ng Panginoon ay ang altar sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang krus ay importante. Ito'y sagisag at nagpapaalala sa atin na minsan ang ating Panginoong Hesus ay inialay ang kanyang sarili sa Diyos upang tayong makasalanan ay patawarin ng Diyos. Kasi nag-meet po doon ang Diyos at ang Diyos anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Iyon po ibig sabihin nun. However, we can offer ourselves to the Lord as a living sacrifice. Yes, friends, our heart, ang ating puso ay altar para sa Diyos. Doon natin siya kinatatagpo. Doon po sa Old Testament, sa Lumang Tipan, doon po nagmi-meeting ang Diyos at ang mga propeta, sina Abraham, sina Moses, and everyone who wants to worship God. There should be an altar. Kaya ang altar po natin ngayon ay ang ating puso. Sinabi po ito ng Romans chapter 12 verse 1. Kasi worship po ito. Kaya nga, sa Tagalog, andun na naman yung therefore. Kasi yung chapter 1 to chapter 11, nangyari na ho sa atin. Therefore, kaya nga, mga kapatid, alang-alang. Andun na naman yung word na alang-alang. Lagi ko pong gagamitin sa inyo ang alang-alang kasi importante po ito sa atin. Pag hindi po natin inaalang-alang ang Panginoong Hesus, hindi po tayo maaaring mamuhay ng tama. Kasi ang tao po ay makasarili. Kaya ito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat nating pagsamba sa Diyos. So, yung an altar of sacrifice. Pangalawa po, an altar of remembrance. Mabilis lang po ito. Ang remembrance po, ang gusto kong gamitin ay kay Joshua. Nung si Joshua po ay tinawag ng Panginoon na pangunahan ng mga Hudyo patungo sa Promised Land, nagtipon po siya ng 12 bato na sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel. Upang yun, sabi po ng Joshua chapter 4, and the altar was to serve as a reminder of the future generation to learn what God had done for them. Paalala na ang Diyos ay may ginawang maganda sa kanila. So yun po, ibig sabihin sa atin, ang mga patotoo po natin ay ibinibigay natin sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, tatawid kayo dito sa tubig na ito, pero maglagay kayo ng altar ng 12 bato bilang palatandaan. Ikikwento ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga kaapu-apuhan, na ang Diyos ang tumulong sa inyo. Friends, ang application sa ating buhay, everything that we have, lahat ng meron tayo, bahay, kotse, pagkain, damit, lahat ng ito, they are all memory of God's faithfulness and blessing to us. Gusto ng Panginoon, sabihin natin to sa ating mga anak. Anak, lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Ang ating bahay, ang ating sasakyan, lahat yung ating kinakain galing sa Diyos. That is an altar of remembrance. Para ipaalala sa ating pamilya, sa ating mga anak, na ang Diyos ang nagtutustos sa lahat ng ating pangangailangan. Yes, friends, that is an altar of remembrance. Huwag natin kakalimutan ng ating buhay, lahat ng ating kinabuhayan ay galing sa Diyos. And then thirdly, an altar of faith. We are not talking about the altar kasi mamaya papaliwanag ko sa inyo ang kahulugan po ng malalim na paraan ng altar. Kasi tayo, hindi tayo lumaki sa ganito eh. Lumaki tayo sa altar na altar ng mga Diyos-Diyosan, hindi natin alam yon. Pero sa Biblia, ang pinapakita rito, ang altar ay kung saan ang Diyos at ang tao ay nagmi-meet. Hindi ho sa altar ng bato, kundi ang batong ito ay yung bawat mananampalataya sa kanyang puso. An altar of faith. Ginagamit ko po ito sa 2 Samuel chapter 24 ni David. Si David din po, nagtayo po siya ng altar at nanalangin sa Panginoon upang itigil po ang plague
at iligtas ng Panginoon ang bayan ng Israel. Friends, in other words, we are an altar from God. We are the living stone, the Bible says. Ibig sabihin, ang ating istorya, ang ating sacrifice, ang ating alaala, ang ating pananampalataya, ay nagpapakita po na ang Panginoon natin ay tapat at hindi po tayo pinababayaan. Kaya ang tawag po dito ni St. Paul sa Romans 12, a living sacrifice. Handog na buhay, sabi niya, alang-alang kay Kristo. Friends, lahat ng gagawin natin, pag hindi mo isinaalang-alang sa Panginoong Hesus, hindi po tayo magtatagumpay kasi ang tao po ay makasarili. Di ba, lagi ho natin sinasabi yan. Kaya minsan sa mag-asawa, may naghihiwalay. Huwag kayo maghihiwalay, alang-alang sa inyong mga anak. Yung anak na lang ang ginagamit. Pero sa Biblia, sabi ron, alang-alang kay Kristo. Meron akong isang lalaki na kausap, hihiwalayin niya yung kanyang asawa. Dahil salbahe yung kanyang asawa. Sabi ko, huwag mong hihiwalayan ng inyong asawa. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Pag ginawa mo yan, hindi mo hiniwalayan, alang-alang kay Kristo, ang unang-unang matutuwa sa iyo ay ang Diyos, ang Panginoon. E naku, Godi, hindi mo lang alam kung gaano kasalbahe yung asawa ko. Kung doon na ako, salbahe siya. Pero alang-alang sa Panginoon. Alam po ninyo, maraming mag-asawa, nag-aaway, naghihiwalay dahil ang iniisip nila yung kanilang sarili. Hindi mo lang alam kung gaano kasama ang aking asawa. Napakasama niya. Sabi ko, sabi ng Biblia, alang-alang kay Kristo. Kasi ang Panginoong Hesus, alang-alang sa atin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo pa pwedeng ialang-alang din ang pangalan ng Panginoon para sa ating mahal sa buhay. Kaya dito, mahalin mo ang asawa mo alang-alang kay Kristo. Yun po ang pinaka-the best. Pag inisip mo yun, mamahalin mo ang asawa mo kahit sino pa siya. Alang-alang kay Kristo. Hindi ako may sabi niyan, ang Panginoon. Sinabi ni Pedro, sinabi ni Pablo sa Roma. Alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. Huwag na lang alang-alang sa mga anak. Huwag na lang alang-alang sa pamilya. Alang-alang kay Kristo. Kaya doon po, lahat ng kabutihan na gagawin natin ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa mabait. Hindi ho dahil sa mabait ang tao. Gagawa tayo ng kabutihan alang-alang kay Kristo. Yun po yung ibig sabihin ni Pedro sa 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. Basahin ko sa English para it might remind us. As you come to Him, to our Lord Jesus, the living stone, you are a living stone being built into a spiritual house as to be holy priesthood, offering spiritual sacrifices to God through Christ Jesus. Kaya lang sa Tagalog mas maganda ang sinabi, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na spiritual, nakalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Kristo. Hindi alang-alang sa mga anak, hindi alang-alang sa tao, kundi alang-alang kay Kristo. Yun po ang nais ng Panginoon. That's why the work of the priest is to offer a sacrifice to God as in the Old Testament. Yun lang naman ang trabaho. Lahat po, sabi ni Pedro, lahat ng totoong Christian, we are a royal priesthood. Mga pari po tayo. At pag sinabing priest, o saserdote, ang gawain po niyan, taga-alay po sila ng handog sa Diyos. Kaya ang pamanhikan ni Pablo sa Roma Kapitulo 12, ialay natin ang ating buong buhay sa Panginoon. Kasi tayo po ay priest. Lahat ng ginagawa ng pari, lahat sila po ay taga-alay. Alay. Yung buhay nila ang inaalay sa Diyos. Yung buhay, yung trabaho, lahat ng ating ginagawa ay inaalay natin. Yung po yung emphasize ng Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship of service. Friends, that is the meaning of worship.
Yung ginagawa nating awitan, it is only a part of worship. Pero ang totoong pagsamba na tinuturo ng Panginoon ay lahat ng ginagawa natin mula Lunes hanggang Sabado. At yung linggo po, inaalay natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Friends, dama ko po, piniprepare tayo ni Lord sa rapture of the church. Kaya sinasabi ko na po ito sa inyo noon pa. Kaya tinalakay po natin ng Bema Judgment. Lahat ng ginawa natin mabuti ay padadaanin sa apoy. At yung apoy na yun ay susuriin kung anong uri ng mabuting gawa meron tayo para makasiguro tayo. Ito na ho. Lahat ng gagawin natin at ginagawa natin dapat alang-alang kay Kristo. Para pagdaan sa apoy sa Bema Judgment, pasado tayo. Dahil Lord, kaya ko po ginawa yun alang-alang kay Kristo. Kaya ako minahal ng pamilya ko alang-alang kay Kristo. Kaya ako naging tapat, lahat po for the sake of Christ. Alang-alang, papasa po ang ating pagsiyasat ng Panginoon sa Bema Judgment. Pero kung ang ating kabutihan ay ginawa natin dahil lamang sa tao o nahihiya tayo, tatapatin ko na ho kayo, hindi po tayo papasa sa Bema Judgment. Nasa langit ka nga, wala ka namang reward, wala kang gantimpala. Diba? With Christ as our cornerstone, if you halige, I pray that our collective stone tell a beautiful story of His glory along the shoreline of this world. Kaya sabi ho ron sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan para sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos. Bakit? Upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niyo. Kaya meron tayong patotoo sa buhay. Testimony. Ano ba ang buhay mo? Sabi rito, upang ang Diyos ay maluwalhati sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kasi yun po tayo. Kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa po niya sa atin. Friends, ang totoong mananampalataya ay hindi lamang yung umaatin sa church o nagbabasa ng Bible. Ang totoong Kristiyano po ay naiahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang po ito yung tungkol sa himala na panlabas. Yes, we believe in God's miracle, pero hindi ho yun ang batayan. Ang batayan po ay ang bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Yung po ang kinakatakot ko sa church. Kasi hindi ho lahat ng Christian totoo. Ang iba lumalapit lang sa Panginoon dahil may kailangan lang sila sa Diyos. Kailangan nila ang tulong ng Diyos. Di ba na, remember, we have tackled John chapter 6, nung hinahanap nila ang Panginoon. Sabi ni Lord, kaya nyo lang ako hinahanap, nasarapan kayo sa tinapay na kinain nyo kahapon. Yung miracle po siya na multiplication ng tinapay at isda sa 5,000 mga tao. Hanap kami ng hanap sa iyo, Lord. Dito ka lang pala namin matatagpuan. Sabi nila, huwag niyong hanapin ang tinapay na nabubulok. Ang hanapin ninyo ang tinapay na galing sa langit na hindi nabubulok. At yun ang tinapay na gusto kong Yung si Kristo po, ang Panginoon, siya ang tinapay ng buhay. Kaya, ibig sabihin, kaya hindi ho lahat talaga ng lumalapit sa Panginoon, ang sadya ang Panginoon. Ang sadya lang ng karamihan, tinapay. Gusto lang mabusog, gusto lang mabuhay. Yun ang testimony. Kaya yung testimony, hindi porke meron kang himala, Christian ka, hindi, himalang panlabas po yun. Kasi sabi ng Biblia, kung paano ang araw at ang ulan ay binibigay ng Diyos sa masama't mabuti, ganon din ang biyaya ng Diyos ay binibigay sa lahat ng tao. Mabait na ho ang Diyos. Kahit salbahe, pakakainin ng Panginoon. Kaya hindi ho yun ang himala na nais ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay yung totoong himala ng pagbabagong anyo ng ating mga puso kung saan ang Panginoon ay ating nararanasan. Yung pong ibig sabihin. Kasi karamihan po mga Christian, ang hinahanap nila, himalang material. Hindi porke gumawa ng himala sa iyo, okay po yun. Naalala ko yung share ko sa mga men's and women's the other Thursday, dito sa Bulacan, meron yung isang babae
Nananalangin siya sa Diyos, wala silang pagkain, wala silang ulam. Nagpe-pray siya kay Lord. Kasi nag-testify siya. Kaya ako, pag nag-testify, gusto ko susuriin muna. Nagpatotoo yung babae. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Nag-pray ako kay Lord na bigyan kami ng ulam. Binigyan kami ng ulam. Yung pusa namin, may dalang isang malaking bangos. Yun ang aming inulam. Nainis ho ako, kinuha ko agad yung mic. Hindi po yun testimony. Do you call that as a testimony? Nananalangin ka kay Lord na magkaroon kayo ng ulam. Tapos yung pusa may dalang isdang malaking bangus para sa'yo. Kasi uso dito sa Bulacan, yung bangus po, nakadaing, binibilid po sa araw yan. Kinuha ho ng pusa sa kapitbahay nila, dinala ho dito sa kabilang bahay. Tuwan-tuwa ho ngayon yung babae, ay answered prayer ako, binigyan kami ni Lord ng ulam. Sabi ko, hindi ka ba nalulungkot niyan? Nagkaroon ka nga ng ulam, yung kapitbahay mo naman nawala ng ulam. So, hindi po yun ang himala. Ang totoong himala po, yung panloob. Yan, ibig sabihin, minsan, nami-misinterpret natin. Basta't ang mahalaga, binigyan ako ng Panginoon. Binigyan kami ng ulam. Hindi. Binigyan ka nga ng ulam, yung kapitbahay mo naman nawala ng ulam. So, that is not a miracle. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong hanapin ang mga pagkaing nabubulok. Ang hanapin ninyo ang pagkaing galing sa langit. Grabe, no? Yung totoong pagkain ng Panginoon si Jesus sa atin, yung isang uri ng pagkain na nakapagpapabago ng ating pamumuhay at ng ating puso. Friends, we are living in the end times, as you can see. Pasama ng pasama ang lipunan sa buong mundo. Kung nanonood po kayo ng balita, ay, napakasama po. Yun yung nakalagay sa 1 Timothy chapter 4. In the end time, chapter 4 tsaka chapter 3, in the end time, difficult times will come. Men will be lovers of self, lovers of money, haters of good, haters of God, and so on and so forth. 1 Timothy 4, end time. Maraming taong tatalikod sa pananampalataya. Paniniwalaan ang mga katiwalaan. Sabi ni Lord, pasama ng pasama ang mundo. Di ba? Akala ko sa Amerika lamang po yung lagi ho ng mga baril, babarilin yung mga eskwelahan, yung estudyante. Ito ho, last week ho, Thailand. Isang batang 14 years old. Binaril yung kanyang lola sa bahay. Tapos pumunta sa eskwelahan, pinagbabaril yung mga estudyante. 8 patay. 14 years old ho ito. Tapos binaril niya sarili niya. Sabi ko, saan nakakapag-isip ng ganito yung bata? Hindi, nakalagay sa Bible yan eh. Sa huling panahon, ang tao ay magiging pasama ng pasama. Hindi ho ito, dati wala, akala ko dati Amerika lang eh. Pilipinas ho, meron din tayong ganito. Canada, meron na rin. Ito ho, Thailand. Sabi ko, grabe, marami ho. May nagkakaibang nangyayari kung magiging sensitibo po kayo. Gumagalaw ng malakasan ang dyablo. Kumukuha ng maraming kaluluwa para mapunta sa impyerno. That is the problem. Kaya ang Panginoon, gusto ng Panginoon, tayo ay maihanda. Maging liwanag, maging pagpapala ng Panginoon. Kasi sa Kristyanismo lamang natin makikita na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Ang laki nun eh, kung yung batang yun naturuan ng Bible sa Sunday school, malaking bagay. Palagi ko, hindi niya babar. Kaya niya raw binaril ang lolo't lolo niya, lagi siyang pinapagalitan. Hindi, no? Lola niya, pinatay niya. Malungkot po yun. Kaya ang gusto ng Panginoon dito, ang aral ng Panginoon kay Pedro sa 1 Peter chapter 2, yung Kristiyano ay lumago at lumalim. Kasi in chapter 1, yung Christian ka na eh. Therefore, kaya nga ito dapat ang buhay mo. Iwasan mo na lahat ng mga katiwalaan, pagsisinungaling, and so on and so forth. Parang mga bata. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babies desire the pure milk of the word, that you may grow thereby, if indeed you have tasted that the Lord is gracious, or the Lord is good. Mabait.
Natikman na po natin ang kabutihan. Kaya ang gusto ni Pedro, ang mga mananampalataya ay lumago. Let us grow, not just believing in Christ. Dapat pagka ikaw naging Christian, dapat nag-grow ka. Pag nag-uusapan dito, nag-grow. Lumalago araw-araw. Kasi kung hindi tayo lalago, dapat pagkatanggap natin kay Lord, dapat kinuha na tayo ni Lord, parang yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo. Lord, remember me when you come into your kingdom. Sabi ni Lord, ngayon din, makakasama mo ako sa paraiso. Ligtas na ho yun. Agad, ang problema, pagkatapos natin tanggapin si Lord, buhay pa tayo eh. Marami pa tayong kaharapin problema. And the Lord wants us to have a deeper life. What is a deeper life, by the way? Deeper life is the inward journey of the soul toward God, pressing toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. It is not about head knowledge. It is about our relationship with our Lord Jesus. Friends, nagpapatuloy tayong mabuhay sapagkat may pangako pa ang Diyos sa atin na hindi pa tapos. At tayo ay gumagalaw at hinihintay natin ang pangako ng Panginoon na gagawin niya po sa atin. Kasi that's why we have all problems and difficulties in life. Sabi nga ng isang babae sa akin ng isang linggo, susumbong sa akin, Pastor, dami kong problema. Dami kong problema. Isa yung mga problema. Sabi ko, Sister, sabi ko, ang problema ay vitamins. Lahat ng problema na dumarating sa ating buhay ay vitamins. Anong vitamins? Yan ang nagpapalusog sa atin. Di ba? At yan lumalawak tayo. Di ba sabi ho doon, saan ba yun? James chapter 1 verse 2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Dapat ninyong malaman na napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. O, di vitamins. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kasi kapag konti lang ang problema natin, okay. Kaya lang hindi ho tayo lalago. Sabi nga ho ng isang nag-aalaga ng isda, kapag ang isda raw po niya, nilagay niya sa malaking aquarium, mabilis daw po lumaki isda. Pag nilagay niya raw ang isda sa maliit na aquarium, hindi daw ito lumalaki, hanggang doon na lang siya. Ang tawag bansot. Ganon din po sa halaman. Sabi ho ng mga Hapon, ang mga natawag ho nila mga bonsai, nilalagay po nila ito sa maliit na pasulang para hindi lumaki. Pinipigilan po nila. Ganon din tayo. Kaya pinapahintulot ng Panginoon, magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng karanasan na problema sa iba't ibang kaparaan, kapanahunan o lugar. Sapagkat nais ng Panginoon, tayo ay lumago. That we might grow. Sabi, kaya si James na ho yun sabi, pinapahintulutan ito ng ating Panginoon. Friends, that is why our life, ang buhay natin, ay para po itong isang paligsahan. Stretching our faith. Di ba? Yun po eh. Kay Pablo po, St. Paul compares Christian life to a race. Alam mo natin yan. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Sabi ho ng Panginoon through St. Paul, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Everyone who competes in a game goes into strict training. So sabi niya, they do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Sikat na sikat sa Pilipinas si Alex Ayala. Dahil ang galing, disiplinado yung bata. Kaya lang sabi ni Pablo, they do it to get a crown that will not last. Ang tanging makukuha lang nila ay ang corona na hindi naman talaga tatagal, pansamantala lang. Pero tayo, sabi niya, we do it to get a crown that will last forever. Ang tinutukoy na ho rito, bima judgment. Lahat ng ating ginawa ay padadaanin sa apoy. At alam ko, sigurado ho rito, tatanggap tayo ng gantimpala sa bima judgment. Kung lahat ng ating ginagawang kabutihan ay alang-alang kay Kristo. Hindi alang-alang sa tao. Hindi alang-alang sa akin. Hindi alang-alang kay nanay. Hindi alang-alang kay tatay. Alang-alang kay Kristo. Pagbubutihin ko ang aking buhay, alam ko papasa ka sa Panginoon.
Dahil yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Di ba? Kaya lang ang tao, may pinapahiwatig ang Diyos eh. Kaya pag pinigyan mo si Alex, ang galing mo ng bata. Galing niya sa sport. Kaya lang sabi ko, Lord, sana kapulutan ito ng aral ng mga Pilipino. Katulad ng sinasabi ni Pablo. Ang tanging makukuha lang nila ay ang koronang nabubulok. Pero tayo ang koronang magpasawalang hanggan. Discipline. Kasi, ang tinuturo rito, for example, Hebrews chapter 12, verse 1. Basahin natin. Therefore, since we have a great cloud of witnesses, ang tinutukoy sa witnesses dito ay yung Hebrews chapter 11 na naunang mananampalataya na nagtagumpay sa buhay. Sila po yung mga testigo. Sila po yung nagpapatotoo na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay hindi tayo pabawal. Witness po yun. Tapos sabi niya, therefore, since we have a great cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin. Dalawa pong hadlang sa atin. Encumbrance. Ang encumbrance po, all good things. Hindi po masama ang encumbrance. Pamilya, negosyo. Kaya lang kadalasan, yung pamilya at negosyo, yun ang nagiging hindrance. At ikalawa, yung kasalanan, which so easily entangles us. And let us run with endurance the race that is set before us. Fixing our eyes on Jesus. Yun na naman po. Alang-alang na naman kay Kristo. Itutok natin. Di ba? Even St. Paul, kaya ito, 2 Timothy chapter 4, bago siya mamatay, ito sabi ni Pablo, verse 6, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Friends, these are all the signs that we are all in a competition. Isang uri ho ito ng kompetisyon laban sa sanlibutan. Ang gusto ng Panginoon ay manalo tayo, maiwagi ang buhay. Hindi ho upang makakuha ng koronang pansamantala, kundi makapasa tayo sa Bema Judgment na sinasabi ho rito. Di ho ba? 2 Timothy chapter 2 verse 5, if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules of God. Yung rules of God, yung po yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God. Sa original po yun, seek ye first the rule of God. May palatuntunan ng Panginoon na nais niyang tuklasin natin. Remember, we're not talking about growth. How shall we grow? Paano tayo lalago? Yan. Tuklasin ninyo ang palatuntunan ng Panginoon. At ang lahat ng bagay ay ibibigay ng Panginoon sa atin. Friends, God has a rule. Kaya ako, naalala ko niya, binigay ko sa inyo yung 3 rules ng Panginoon. Ito yung grow, lumalago tayo eh. Una, ito, tao, tapos sa ating sarili, tapos sa Panginoon. For example, what are the 3 rules of God? Naalala ho ninyo? Number 1, the golden rule. Matthew chapter 7 verse 12, do unto others what you want them do unto you. The golden rule po yun. Ibig sabihin, gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. May gagawin ka. Sa Chinese proverb, Confucius, wala kang gagawin. Huwag mong gagawin sa iba ang ayaw nilang gawin nila sa iyo. Wala kang gagawin. Kaya yung ibang mga tao, akala nila, okay sila kasi wala naman silang ginagawa eh. Ako, pastor, mabait naman ako eh. Hindi mo na ako nagnanakaw. Hindi ako pumapatay. Hindi ako sisisi. Wala akong ginagawa. Kaya alam ko, pupunta ako sa langit. Sabi ko, hindi iyon ang tinuturo ng Panginoon. Yun nagtuturo ng wala kang gagawin. Chinese proverb yun si Confucius. Wala kang gagawin, okay ka na. Huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Hindi wala kang ginagawa. Kaya akala ng tao, mabait sila. Kasi wala silang ginagawang masama eh. Pero sa Biblia, gawin mo sa iba ang nais mong gawin. Sa Bible, sa Panginoon, may gagawin ka. Yun ang pagkakaiba ng Christianity sa Confucian. Kasi may kaibigan akong Buddhist eh. Yun ang pinasabi niya sa akin. Ako, hindi wala akong ginagawang masama eh. Kaya alam ko, langit ako.
Sabi ko, hindi iyon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, ni gagawin ka. Hindi yung wala kang gagawin. Ganun ba? Nakalagay dito eh. Matthew chapter 7 verse 12. Do unto others what you want them do unto you. Siyempre, gusto mong mahalin ka, mahalin mo sila. Gusto mong tulungan ka, tulungan mo sila. May gagawin ka. Pero pang grade 1 lang po yun. Kasi yung unang golden rule, ang batayan po natin ay ibang tao. Yan. Maging mabait ka sa iba, para maging mabait din sila sa iyo. Diba? Kaya lang, tao ho yun. Inangat po ni St. James na ikalawa, James chapter 2 verse 8, ang tawag po niya ay the royal law. Royal law. Basahin natin, James chapter 2 verse 8. If you really fulfill the royal law, according to the scriptures, you shall love your neighbor as yourself. You are doing well. Kaya lang po, pang grade 2 lang po yun. Kasi yung royal law, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Royal, okay na rin ho yun. Kaya lang mababaw pa rin ho yun. The royal law. Ang batayan, yung una, ang batayan mo ay ang ibang tao kasi nakakahiya. Ito, ang batayan ng pangalawa, ang sarili mo. Ibigin mo ang iba gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang batayan mo na yung sarili. Pero grade 2 pa rin yun. And then, the Lord Jesus gave us the number 3 rule. The platinum rule, according to John chapter 15, verse 12. Sabi ni Lord, this is my new commandment, that you love one another as I have loved you. Hindi. Pataas ng pataas. Dati, mamahalin mo yung ibang kapwa para wala silang masabi. Ikalawa, mamahalin mo yung kapwa mo dahil gaya ng pagmamahal sa sarili. Ikatlo, ito na ho, bagong utos ng Panginoon. Love one another as I have loved you. Ang batayan mo, dati ang batayan mo ibang tao. Ikalawa, ang batayan ng tao yung sarili. Ito ang batayan mo si Kristo na. Kaya sabi ko sa inyo, importante yung alang-alang kay Kristo. Mahalin mo ang kapwa mo, alang-alang kay Kristo. Hindi na lang alang-alang sa pamilya mo, hindi alang-alang sa iyo. Hindi alang-alang sa asawa mo, alang-alang kay Kristo. Ang batayan mo na ngayon ay si Kristo, hindi na ibang tao, hindi na ang sarili, kundi si Kristo na. Kaya alam mo kung lumalago ka o hindi. Kaya ako sa inyo sinabi to, are we growing in Christ or not? Kung ang batayan ng lahat ating kabutihan ay ang ating kapwa at ating sarili, mababaw pa ho yun. Hindi ho tayo lumalago. Kasi ang pinakatugatog po nito, gagawin natin ang lahat ng kabutihan alang-alang kay Kristo. Then you are growing. Di ba? Kaya yung una, mabait ka sa ibang tao kasi tinitignan mo ang tao, nahihiya ka eh. Nahihiya din naman tayo. Ba't mo tinulungan yung kakahiya eh? Kaya tinulungan ko na lang siya. Nahihiya tayo. Pero mababaw po yun. Yung ikalawa, mabait ka sa ibang tao kasi tinitignan mo ang sarili mo. Nakukonsensya ka. Ba't mo binigyan? Nakukonsensya ako. Sige, tinulungan ko na lang. Kasi tinignan mo ang sarili mo. Okay rin yun. At least may konsensya ka. Pero yung iba, yung number 3, ikatlo, mabait ka sa ibang tao kasi tinitignan mo na si Kristo. Ang tawag po doon, nakukonvict ka na ng Holy Spirit. John chapter 16 verse 8. When the Spirit of truth comes, He will convict you concerning sin. Kaya ang Christian, gumagawa ng mabuti. Kasi nakukonvict siya ng Holy Spirit. Ha? Yun yung ibig sabihin na alang-alang kay Kristo. Kaya ini-emphasize ko po yung word na, kasi malaki yung impact sa akin ito eh. Bakit mo ginagawa yan? Alang-alang kay Kristo. Bakit mo, yung asawa mo, salbahe. Iwan mo na yan. Hindi ko siya iiwan. Mamahalin ko pa rin siya alang-alang kay Kristo. See? Pag alang-alang kay Kristo, wala na ho. Wala na ho makakalaban doon. Yun ang pinakatugatog, wala na hong hihigit pa. Pero pag ginamit natin yung tao, yung ating anak, yung ating asawa, mapapalya ho tayo. Kaya yung iba sabi, hindi ko nga iniiwan yung asawa ko, alang-alang sa aking mga anak. Mababaw ho yun. Walang pagmamahal.
Pero pag alang-alang kay Kristo, ang Diyos ang gagawa ng paraan para ang pagmamahal ay maging totoo sa isa't isa. Friends, this is the progression of Christianity. Sinabi na ho ni James, sinabi ni Pablo, sinabi ni Pedro, alang-alang kay Kristo. Ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. That's why, friends, we must continue to grow in Christ. We're talking about growing a Christian life. Lumalago po ba? Batayan na ho ito eh. Ang sarap pong gumawa ng kabutihan, alang-alang kay Kristo. Nagbibigay tayo alang-alang kay Kristo. Hindi dahil nakakahiya. Di ba ganun naman tayo? Ang tao. Pag may abuloy, magbibigay ka, nakakahiya eh. Kaya nagbigay ako kasi nakakahiya. Baka sabihin hindi ako marunong makipagkapwa. Pero kung alang-alang kay Kristo, friends, doon po tayo pinalalago ng ating Panginoon. Lahat po tayo ganun. Tinawag po tayo ng Panginoon upang pagbutihin ang ating buhay at salain. Kasi hindi ito masasayang. Kasi pagharap po natin, after the rapture of the church, there will be a bema judgment bago po ang kasalan. At yung bema judgment, according to 1 Corinthians chapter 3, lahat ng Christian, ang totoong Christian kasi gumagawa ho ng mabuti. Walang Kristiyanong hindi gumagawa ng mabuti. Lahat ng totoong Christian gumagawa ng tama at gumagawa ng mabuti. Nagmamahal, nagbibigay, tumutulong, mamalasakit, and so on and so forth. Pero pagkatapos ng rapture, dadaan tayo sa bema judgment bago tayo ikasal kay Lord. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, lahat ng ating ginawang mabuti. Yung mabuti hindi yung masama. Kasi Christian ka eh. Ngayon, kung hindi ka gumagawa ng mabuti, how much more? Hindi ka Christian. So Christian nga, may ginagawa tayong mabuti. Tumutulong tayo. Kaya lang, ito, lahat ng ginawa ninyong mabuti ay padadaanin sa apoy o pagsusuri. Hindi ho ito ang topic natin, pero papakita ko na lang ho sa inyo. Lahat ng ginawang mabuti, pag hindi tinupok ng apoy, tatanggap siya ng gantimpala. Lahat ng ginawang mabuti, pag natupok ng apoy, wala kang gantimpala, pero nasa langit ka naman. Kaya sabi ko, grabe, no? Ang susi dito, ang pinaalala ng Panginoon sa akin, anak, sabihin mo sa kanila, kung lahat ng mabuting ginagawa nila ay alang-alang sa akin, ipapasa ko sila. Dahil yun lang ang papasa sa Diyos. Alang-alang kay Kristo. Papasa tayo. Hindi na ho tao batayan natin. Hindi na ho yung pamilya. Hindi na ho yung negosyo. Alang-alang kay Kristo. Kaya pala yung hinihingi ng Romans chapter 12. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. You want? I will read 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Do you not know that in a race all runners run, but only one gets the prize? Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last pansamantala. But we do it with a crown that will last forever. That is bema judgment. Gusto kong kapulutan nyo rin yung aral yung kay Alex Ayala. Ang galing ng bata eh. Kaya lang pinag-pray ko, sana Lord maging Christian yung batang iyan. Magaling siya. Well-disciplined. Ang prayer ko lang, sana maging Christian. Nakakatuwa ho siya. Kaya lang may tinuturo ang Panginoon sa atin. Lahat ng ginawa natin, ipagbibigay sulit o dadaan sa apoy. Kaya nga, abilin ni St. Paul sa author ng Hebrews chapter 12, let us run with endurance the race that is set before us. Friends, ang totoong paligsahan, ang totoong Olympic sa ating buhay ay nagaganap sa ating tahanan, sa ating paaralan, sa ating eskwelahan, o sa ating opisina, sa ating church. This is now. Ang paligsahan ay nangyayari kung saan tayo nabubuhay.
Nananalo po ba tayo? Naiwawagi po ba natin ito? In other words, God's will is the track on which we run in this race on faith on this earth. Kapulutan po natin ang aral. Kasi natutuwa tayo mga kay Alex y Alex, tuwan-tuwa tayo. Pero kung very sensitive kayo kay Lord, may mensahe na po si Lord sa atin doon. Ang sinasabi ng Panginoon, anak, gusto ko ganyang ka, disiplinado ka. Pero anak, ang hinahabol mo, hindi yung koronang ginto na panlupa, kundi ang bima judgment na ibibigay ng Panginoong kantipala sa atin. That's why, ang pinili ko sa inyong text ay ang 1 Peter chapter 2 because it refers to the growth. Huwag lagi gatas ang kakainin ninyo. Kakain din kayo ng karne. See, lumalago ho kasi tayo. Kaya yung perspective natin, hindi ho lagi nakatingin sa tao. Ang perspective natin, nakatingin po tayo kay Kristo. Ano ba ang nais ng Diyos sa aking buhay? And I pray to God that all of us might grow. This is my prayer for this church. Kaya, every day, pinapanalangin ko po kayo sa Panginoon. Unang-una, alam ko malapit na rapture eh. Ang prayer ko kay Lord, sana lahat tayo makasama. Kaya lang, syempre, it is a personal relationship with God. Ang dalangin ko, lahat tayo maging totoong Christian. And malalaman mo kung totoo kang Christian if you are, what? Growing. Lumalago ka ba? Kaya pinakita ko sa inyo ang illustration ng taong lumalago. Hindi ho nakabatay sa tao lang. Huwag niyong kakalimutan ng word na yan. Alang-alang kay Kristo. Gawin natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Let us please bow down in prayer. Aming Ama, kayo ang dahilan kaya kami nabubuhay. Pawang biyaya at grasya ninyo ang aming kinabubuhay. Maraming salamat po sa pag-ibig ninyo na ibinigay niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Kami po, Panginoon, ay naririto sa lupa. Hindi alam ang aming gagawin. Subalit tinuturuan niyo kami, Panginoong Jesus, kung paano kami lumago sa inyong kaharian dito sa lupa ng gaya ng sa langit. Ama, abutin niyo po kami ng inyong mayamang awa. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat mananampalataya at ang mga nanonood, Panginoon, sa YouTube, Panginoon, ay katagpuin niyo ang kanilang buhay, Panginoon. Masiyasat namin ang aming mga sarili kung kami nga po ay nasa tunay na pananampalataya. At ang batayan po ninyo, O Diyos, ang bawat isa ay lumalago. At hindi namin makakalimutan ang aral na ibinigay ninyo sa umagang ito. Na ang lahat ng bagay na aming gagawing kabutihan naming Ama, ay lagi namin isa sa alang-alang ang inyong mahal na anak na si Jesus. Lahat ay gagawin namin alang-alang kay Kristo Jesus. Mamahalin namin ang kanya-kanyang pamilya, ang kanya-kanyang asawa, ang lahat, Panginoon, alang-alang kay Kristo. Naniniguro kami, Ama, na kayo ay malulugod sa aming mga gagawin alang-alang kay Kristo. Pangunahan niyo po ang aming buhay. Ama, may mga kapatiran kami dumadaan sa iba't ibang uri ng kahirapan. Maging ang mga inaabot ng bagyo at baha. Subalit ipinaalala niyo sa amin ang lahat ng problemang aming kinakaharap o nararanasan ay pawang nagpapalakas sa amin ng mimistulang bitamina, Panginoon, sapagkat mas lalo niyong pinapatatag ang aming pananampalataya, pinalalago ang aming pananalig sa inyo na hindi niyo kami pababayaan o iiwan. Salamat po, Ama, sa iglesyang ito na inyong itinatag. Munti man kami. Subalit ang inyong presensya po, O Diyos, ang pinakamahalaga sa amin. Na ayon sa inyong ipinangako, kung mayroong 2 o higit pa na nagkakatipon sa inyong banal na pangalan, kayo po ay nasa aming kalagitnaan. At ipinakita niyo po ito sa aklat ng pahayag. Narito po kami, Panginoon, nakikipag-fellowship sa isa't isa sa piling po ninyo. Dinggin niyo po ang panalangin ng inyong mga anak. Kung mayroon man sa kanilang may mga sakit at may karamdaman, dadalawin niyo po sila at pagagalingin, Panginoon. Kung
kung meron man dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan, iingatan niyo sila at dinggin niyo po ang kanilang pananalangin. Ama, maraming salamat ni minsan na hindi kayo nagkulang sa amin. Lagi kayong tapat, Panginoon. Salamat po, naway dinggin niyo po ang panalangin ng bawat isa. At nais namin maging bahagi ng inyong gawain. Tanggapin niyo rin po, Ama, ang kanilang tithes and offering, love gifts, and pledges. Upang ang gawain ito ay makapagpatuloy, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin, lalo na sa mga kapatiran naming inabot ng baha. Huwag niyo po silang pababayaan. Salamat po. Inihingi namin ang inyong pagkalinga at pagbabasbas sa bawat isa. Basbasan niyo silang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Para sa inyong kaluwalhatian, ang lahat ng ito, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. As our response to His word, let us sing this song. We are called to be a royal priesthood, to minister to God. Declare the wisdom of His ways. Exalt His character in praise. We are called to yield unto the Spirit, that He may form in us the beauty of the life of Jesus. We're called to bear His presence and manifest His glory, called to feel His heart and know authority. We give to You undying devotion, our full adoration, that You may be pleased, and set our hearts on this one endeavor, to worship forever Your majesty. We are called to keep the Father's word and meditate upon the loveliness of Jesus Christ, and offer praise our sacrifice. Our worship is responding to the revelations of His face, bringing pleasure unto Him whose heart is broken over sin. We're called to yield our mind, our body, soul, and spirit. Worship Him the way He wants to hear
give a cup offering to our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. To God be all the glory po, and God bless you all. See you again next Sunday.